Mukhang may aksidente dito sa makaakyat ng tulay ng Bakaw. Nililinis yung kalsada. Kalat din yung parang mga balat ng tao ata. May mga red na nakikita tayo na nililinis ng mga enforcer ng di ko alam kung Noveleta o Kawit. So, kalat yung pula oh. Kalat yung pula. Hindi natin pwede banggitin ng pangano kasi against sa ano. So, mukhang malaking aksidente yun dahil kita yung kalat yung pula. Pati mga tsinelas. Palagay ko motor yung involved na aksidente. So, talagang ingat to. Talaga sa lagi po tayo mag-iingat sa kalsada. So napakahirap po na maaksidente. Isipin natin na meron tayong pamilya na uuwian, bagamat hindi natin nakita na saksiyan talaga yung pangyayari. So tingin ko swerte na lang kung hospital ang abutin natin sa mga ganong sitwasyon dahil kalat yung pula eh. Nakakalungkot lang kasi siyempre sa pamilya mabigat. Ako nga ho ngayon papunta pabalik ng hospital kasi yung misis ko nasa hospital pangatlong araw na ng confine. So talagang mabigat magkaroon ng problema ng mga biglaan, mga hospital, lalo sa panahon ngayon na crisis. Mahirap pa mahanap ng pera basta-basta. Paano na yung wala talaga? Talaga mapapaano ka lang. Mabigat yun lang masabi ko. Mas gusto niya rito kaysa dito sa bed dito. Mas komportable siya. Hindi naman mainit kasi may aircon din naman yung room. So yun talaga, mahirap talaga magkasakit. Kaya dapat sa atin ingat. Huwag masyadong sub-sub sa trabaho, stress sa trabaho, sobra. Hindi mo masabi talaga. May darating ang panahon magkakasakit ka biglaan, hindi mo masabi. Pang-release na namin ngayon sa ospital. So yun, kahit wala kang sakit, pag nagbabantayan ng ganito, parang ikaw rin ang may sakit. Tapos yung mga paligid mo, yung mga bata nag-iiyakan. Ang grabe, may bata dito na talaga iyak na iyak, hindi kaya yung sakit ng ulo. Nagsisigaw, kumbaga na sobra sa gadget. So si Mrs. naman, kumbaga kasi talagang stress dito sa trabaho, na sobrahan din sa dahil minsan panggabi yung team, napapasama kami magdamag minsan. So talagang dapat talaga medyo alalay sa trabaho, yung sobrang stress, exposure sa gadget, yun din dapat ini-avoid na yun. So paggaling nito, pag gumaling, i-avoid na namin yung sobrang stress sa trabaho kasi trabaho namin more or less sa gadget na dahil monitoring doon sa mga tao, monitoring sa client. So exposure ka talaga sa gadget. Most likely kahit gabi may client natawag. So dapat talaga may limitasyon. Hindi po pwede yung halos umaga at gabi. So dapat talaga lahat ng bagay may limitasyon. So ito aral na nito sa amin mga kapatid. At sa iba dapat medyo less stress. Huwag masyadong isipin ng mga bagay, sobrang exposure sa trabaho kasi mostly like yung mga katrabaho natin ngayon exposed sa gadget, yung line of business sa computer, sa cellphone, dahil mga online yung kami mga client most likely. So dapat may limitasyon din. Hindi pagdating ng gabi mag-reserve na lang ng tulog. Kaso sa amin kasi hindi maiwasan kahit minsan ating gabi, natawag, client, gano'n. Kasi may mga panggabi rin kami mga company.
na nagkakaproblema yung kanilang unit. So, natawag din minsan kahit gabi. Ito, sa akin, hindi ko nasasagutin ngayon.